Halian na, tikman ang mga masasarap, katakam-takam at nakakabusog na talakayan ukol sa ating mayamang pananampalataya. Halina't magsalo-salo tayo sa Kwentuhang Katoliko. Magandang tanghali po sa ating mga giniiliw na tagapakinig ngayong araw ng Martes, Tuesday, the last day of June. Yeah. Yan na naman yung Tempus Fugit ni Among Jean. Really? Bilis, no? End of June na. So bukas, July na po tayo. Bumati po muna tayo, Tita Shirley. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Ito po si Shirley. At ako naman po si Among Jean, muli inyong kakwentuhan sa araw na ito. Kahapon, pinag-uusapan po natin yung vestments. Pero yung pinakauna sa articles ng vestments, ibig kong sabihin, anong uri ng vestment? Yung una nating tinalakay, yun yung pallium. At kahapon ng hapon, nangyari yung ating inaasahan sa Vatican. Napanood ko po yung misa ng ating Santo Papa. Among Jean, sabi niya, napanood niyo rin. Oo, ako din. Napuyat ako kagabi kasi late ko nang nakita yung pinasa mo sa akin yung link. But I managed to finish it. And pinakinggan ko buo, pati yung homily. And the beautiful gesture ng pagkikita, no? Actually, this is my first time na talagang sundan ng isang seremonya na yon. Kasi Feast of St. Peter and Paul, there is one element doon. Among all the bishops na nandun na pagkadami-dami, there was something na dapat pansinin natin. The presence of the representative of the Ecumenical Patriarch of Constantinople. Nandun. Kung papanoorin po natin, pinost po natin yon sa ating Kwentuhang Katoliko page. Kasi yung una, sabi ko, hanapin si Apong Dong. Madalas. Ang daming niyang focus doon. Kasi siguro dahil pinakamaliit siya. Di naman namang kasi he's sandwiched in between two Europeans, no? Lahat matatangos ang ilong, tapos biglang focus kay Apong Dong. Hindi naman flat nose si Apong Dong. Tangos lang ang ilong, tangos. So, kung panonoorin... Nakakaiba, sabi. Oo nga. Pero madalas yung first 10 minutes, nandun na siya eh. Siya halos parati yung ano. Nung sa gitna, kalagitnaan, yung umaawit, yung mga koro, fino-focus din yung... Kasi yung mga bagong arsobispo po yun, di ba? Fino-focus ulit. Tapos towards the end, nandun na naman ulit si Apong Dong. Yeah. Sikat na sikat. Ibig sabihin, nakaupo siya sa malapit sa cameraman. Nandun actually siya sa front row siya. Opo. Pero sa facing the altar of St. Peter, nasa right side siya. Kung yung sinasabi po ni Among Jean, sino yon yung mga representative ng Eastern the Orthodox. Oo, yun po yung kung titingnan ninyo, may parang sombrero. Ano ba yung tawag doon? Yung corona. May corona na may belo. Kareflon na tawag nila sa Greek noon. Hindi ko masyadong maalala. Yun po yung mga nakasombrero na itim, tapos may mga belo. Mahabang belo. Tapos may mga balbas sila. Yes. Very touching towards the end. Nung tapos na yung misa est na yung sabi ni Deacon Cantor, nung pababa na sila, ay, nakakakilabot na yung pupuntahan nila yung tomb ni St. Peter. Yeah. Sabay si Pope Francis at yung representative ng actually he's an ecumenical he's also an archbishop and a patriarch, I think. But he then, doon sa occasion na yun, he represented the ecumenical patriarch si Bartolomeo na nasa Constantinople sa Turkey. Siya po sa kasaysayan po kasi ng ating simbahan, may nangyaring isang paghihiwalayan. Sabihin natin, pagtatampuhan kasi iota of difference kung tawagin. No? Noon pong ang mga Western represented by Rome, at yung mga kapatid nating mga Katoliko o mga Kristiyano noon na nasa eastern side, na iba po yung ritual, no? Iba yung kanilang mga liturgy, pero that actually antedates even our Roman and Latin rite. Mas nauna sila ito yung mga tinatawag nating mga Orientals. At humiwalay po sila noon, nagkaroon ng counting hindi na natin didiscuss kasi
buong theological course yung pag-uusapan eh. Susunod na mga episodes, Opo. pag Basta nasa nagkaroon church lang history. ng hiwalayan. No? Parang tampuhan nga, tama tampuhan. kayo. Nagtawag sa kanila ay mga Orthodox. Actually, ibig sabihin lang ng Orthodox righteous, no? the right doctrine. Ngayon lang, kaunti lang po yung difference. Tapos, yun, meron silang ecumenical patriarch, para silang may sarili. Hindi naman Santo Papa, but at ang Santo Papa natin, no? Patriarcha, no? The head ng kanilang dun sa mga areas na yan. At ito po ang tampuhang ito ay unti-unti nang nagkaroon ng maghilom. Kaya pag araw ng kapistahan ng The See of Rome, yung kay Pedro, dumadalaw ang ecumenical patriarch of the East. Kaya po Orientals ang tawag sa kanila, to show his fraternal relations with the Bishop of Rome. Sila po kasi, tayo mga Katoliko, nasanay tayo. Pag nagdadasal tayo for our Pope, no? Dahil kinikilala natin siyang head. Sa kanila naman, binabanggit din nila ang Papa, pero ang sinasabi nila, for our brother, no? The Patriarch of the West. Tapos sasabihin nila si Pope Francis. Yun lang po ang kaya pero it was very touching kasi ang tagal ng hiwalayan na yan, but every year dumalapit. Ang tagal ng yan? 1,000 years. Yes. Alam mo, Karen, yung unang kauna-unahan from the time of the schism, yung paghihiwalayan na yan, hindi na nagkita ang dalawa. Right. Kasi nag-away talaga. Nagtampuhan. It was only Paul VI. A first time na the traveling Pope, no, nang lumabas siya sa Rome, one of his first travels was he went to Constantinople in Turkey. And he embraced the ecumenical patriarch. Ang pangalan niya was Athenagoras. Parang pangalan nung the first siya. Parang among, di ba? Parang magkapatid na nag-away, nagtampuhan. Tapos maya-maya, wala naman naisip ko kasi kaming dalawang magkapatid mula nung bata kami, dalawa lang talaga kami. Pag nag-away kayo, nag-away, pero maya-maya, yan na yung tama na naman. At maganda yung pagdalaw ng yung araw din na yon, na doon din naman pala ibibigay yung pallium na pinag-uusapan natin, na simbolo naman ng communion. Wala pa tayong full communion with the Orthodox na, pero yun, nandun sila, sumasali sila sa ating mga celebration. They attend. So hopefully yun ay yung buong image kahapon na yun ay makikita mo yung talagang pag-uugnayan, pagsama-sama, no? Among actually, 'di ba nung naglabas ng encyclical si Pope Francis, yung Laudato Si, immediately may commentary si anong tawag sa kanya? Si Patriarch. Yung ecumenical patriarch, si Bartolomeo. Nasa Time Magazine. So, ibig sabihin, pinaghandaan. So, bago pa lumabas, may kopya na siya at dinidiscuss na nila. Kasi, parang a few hours after, kinabukasan lang, may immediate commentary na siya. I'm sure they will agree. No? Kaya sabi ko, ibig sabihin, nagtrabaho ng magkasama yung magkapatid. Yes. Parang. Sana sa ating lifetime, habang tayo nabubuhay, makikita na nating magsasamang muli ang East at yung West. Yeah. Napaka-historical na pangyayari. Very touching kapag may liturgies tayo. Alam ko, ngayon, pag Pasko, pag may mga kapistahan, nandyan na po sila. Yes, parati silang dumadalas dumadalas na yung pagpunta. Right. Tapos, sabi nga ni Pope Francis, pinag-aaralan na daw yung pag-celebrate natin ng Easter. Iisa lang. Iisa na lang kasi di tulad ngayon, Easter natin, ganito, yung Easter nila 2 weeks after, pati Pasko, ganun. Saktong 1 week. Palm Sunday Resurrection Sunday sa atin. Palm Sunday pa lang sa kanila. Which is, yung pinag-ugatan na yung pagkaka-difference lang ng sinusunod na kalendaryo. Kasi tayo, sinundan na natin yung Reformed calendar ni Pope Gregory. Sila nasa Julian calendar pa yata, o sa Nisan, the month of yung Jewish calendar. Jewish calendar.
So sabi ni Pope Francis, ano ba yan? Pare-pareho tayong Kristiyano. So yung mangyayari, si Kristo ko, nabuhay na ngayon. Yung Kristo mo, bukas. Yung Kristo mo sa susunod na linggo. Dito hindi sa Pilipinas, hindi natin napapansin Opo, yan. Kasi halos mga Kristiyano dito, may mga Protestants din, but that we celebrate the same time. They follow the same calendar. But in places like where they coexist, like in the Middle East, no? The US. Yes, and Europe. But in countries like halimbawa, where they are so concentrated, like Syria. No? Opo. Sa Jerusalem, na nandun lahat yan, magkakatabi-tabi lang sila. Kapitbahay. Imagine mo sa Church of the Holy Sepulchre, where ang dami dun sa lugar na pinaglibingan ni Kristo, nakapaikot yung unang simbahan na makikita mo, Greek Orthodox, tapos Greek Catholic, Armenians, no? And then yung Latin Church nandun sa may bandang huli, ang mga Ethiopians nasa isang side, ang mga Coptics nandun, nakapaikot. Hindi sabay-sabay ang kanilang celebration ng Easter. Isang buwan May natin. oras na nangyaring nag-i-Easter ceremony ang mga Catholics, nag-Holy Week ang mga Orthodox. Kaya yun, it's really parang thorn in the side of the church yan. Pero ngayon, I'm happy yung Santo Papa, he's willing to concede, no? Kasi sabi, commemoration lang naman yan eh. Date lang naman ang Date lang naman yung pinag-uusapan. The pinag-uusapan. important is how we commemorate. Kung hindi ka nga naman Kristiyano, mako-confuse ka. Tatanungin mo, sino ba yung pinagse-celebrate ninyo? Bakit ang daming-daming date? Magkakapit-bahay kayo eh. Iba-iba. Ayan. Malapit na tayong umabot sa pakikipag-usap sa ating mga kapatid. At sana nga, sabi ko nga kanina, habang nabubuhay tayo, sana aabutan natin yan, Among. Pero ngayon, sa ating simbahan, ano po yung homily ni Pope Francis kahapon? Yung may mga sinasabi siya na sana yung mga obispo, yes, maging parang responsive. Yun yung naisip ko eh. Kasi he was speaking in Italian, no? And pinakinggan ko. Wow, ang bigat ng sinabi niya. Kasi, ang dami niya sinabi, but one thing that struck me, yung sabi niyang Carissimi Fratelli, no? My dear brother archbishops, sabi niya, yung in-address na sila, and he started talking about the fact that they will receive now the pallium. You remember kahapon, binanggit natin ano yung mga meanings ng pallium, no? But then I said, may binanggit akong, may dalawa pang extra meaning yan. Nagulat ako, yun ang in-emphasize ng Santo Papa kahapon. Sabi niya, if I can recall well, no, sabi niya sa mga, you will receive the pallium. Sabi niya, remember, I hope you don't forget na itong pallium na ito is a reminder of you of the Christ shepherd who carried the sheep on his shoulder. The lost sheep on his shoulder. Yun binanggit ko, no? So the Pope agrees with me. Tama yun. Sabi po ni Tita Shirley, kasi usually ganun yung nangyayari, di ba? Pag diniscuss natin ng tanghali, pagka hapon o pagkagabi, biglang yun yung dinidiscuss sa Roma. Siguro nai-intuit natin sila. Pero bago natin ituloy kung ano man yung mga sinabi ni Pope Francis kahapon sa kanyang homily at patuloy ng ating discussion kung ano yung vestments, kung ano yung pallium sa atin pong mga listeners. Kung nais po ninyong magpadala ng inyong mga tanong, ng comments o kung ano yung nais ninyong ikwento, maaari pong ipadala sa mga numerong ito. Sa Smart po, 0918-351-8282, 0918-351-8282 at sa Globe 0917-363-3738, 0917-363-3738. Maaari din pong mag-comment sa ating Facebook page. Pumunta lang po kayo sa Kwentuhang Katoliko, i-like at sumali sa ating masayang kwentuhan. Habang kayo po ay nagte-text, makinig muna tayo sa isang magandang tugtugin.
If there's one more gift I'd ask of you, Lord, it would be peace here on earth, as gentle as your children's laughter all around, all around. Your people have grown weary of living in confusion. When will we realize that neither heaven is at peace? When we live not in peace, if there's one more gift I'd ask of you, Lord, it would be peace here on earth, as gentle as your children's laughter all around, all around. Grant me serenity for the confusions around are mere reflections of what's within me. If there's one more gift I'd ask of you, Lord, it would be peace here on earth, as gentle as your children's laughter all around, all around. Peace here on earth. If there's one more gift I'd ask of you. Nagbabalik po ang Kwentuhang Katoliko dito pa rin sa 91.9 Bright FM. Greet po natin yung mga nasa Chancery, sina Father Pep at yung Finance Department staff na nakikinig sa atin ngayon. Naku, pinaghahandaan na siguro ang pagbabalik ni Apong Dong at yung unang gagawin, i-inspectionin nila yung pallium. Yes. I-greet din po si Sir Ruel, saka si Among Jason sa Ay, museum Among Jason naman ng Assumption. Nagkatrabaho sila ngayon. Dapat kasama ako. Parating absent. Binabati ko din po si Sister Hilda Madayag at and company ng parokya ng San Matias, mga nakikinig po. Pati na rin ang kanilang kapitana sa San Matias, si Sister Pinky Pangan, nakikinig po ngayon. Hello din kay JD Welder. Di pa siya nag-text Baka busy pa among. Baka hindi pa siya nakapagluto. Nakakatuwa yung ating kwentuhan. Yun nga, yung babalikan natin yung homily ni Pope Francis kahapon. Parang pinaalala na naman niya among yung anong responsibilidad ng mga obispo. To think mga archbishops na itong mga to. Pag archbishop, usually, naging obispo na yan ng isang diocese karamihan, if not all. Pero meron mga diretso namang naging archbishop. No? Yeah. Absent ang boss daw, sabi ni Sir Ruel. Absent ang boss. Yung boss ng museum, pag lunch break nawawala, umaabot sa Kwentuhang Katoliko. At least na-check naman nila yung whereabouts saan umaabot. Ayusin yung mga antics diyan, no? Wag yung pababayaang lumayo. Naglalakad baka maglibot sila. Yung sa homily kahapon, nabanggit ko nga kanina yung sinabi niya, yung in-emphasize ng Papa na that the pallium reminds you of the Good Shepherd, the Christ, the Good Shepherd, carrying on his shoulders the wandering sheep, or may sinabi pa, hindi lang yung mga naliligaw, yung mga nahihirapang mga tupa, kargahin nyo. No? Sa Kapampangan, ganda ng word natin, kilikan mula. Although si Apong Ninoy, ayaw niya yung word na kilik na yan.
papakilik ka. Yung kilikan mo lang. Carry them on your shoulders. And then, another bombshell yung sinabi niya. And do not be afraid, sabi niya, because this yoke is something that you will remind you. Yung yoke, kaya yung paud, yung ano ba sa Tagalog yung yoke? Paud, pamatok. Pamatok. Ay is a big responsibility, and do not be afraid to suffer. If you need to speak, if you need to act, maski in the face of great danger, sabi niya, you should do so for the love of the flock. Naku. Manilabot ako sa kaya, call to martyrdom na yan. Umabot na naman tayo dun sa martyrdom ng mga obispo. Among, baka hindi na umuwi si Apon Dong sa sinasabi nyo. Isa na sa mga magiging challenge sa mga obispo natin yan, kung paano they will confront this new issue na pumutok lang kamakahapon, no? Ang same-sex marriage. But we will wait for that more. Opo. Kung kailan yan. So, balikan natin ang kwentuhan ukol sa ating nakikita pag nagmimisa yung mga pari at mga obispo. Balikan po yung vestments. So, tapos na tayo sa the most significant ba? O the most currently talk about vestment ng mga obispo. At ano na rin yun siguro, very particular o very specific sa kanila yon. Kasi yung mga archbishops lang ang meron nun. Hindi lahat, Among, di ba, yung mga obispo, sabi nga natin, wala namang pallium yan. So, yung mga hindi archbishops and metropolitan lang ang meron. Opo. So, abot na tayo ngayon sa ano yung regular na sinusuot. May question po tayo sa isang texter. Tanong niya, pareho lang daw po ba yung sinusuot ng mga obispo at pari sa pagmimisa? Yeah, kung ang pag-uusapan po ay ang liturgical vestments, generic, no? Sa pagmimisa, pare-pareho lang po ang mga sinusuot namin. Except yung mga para sa mga obispo talaga, meron pa silang extra, no? Pero halimbawa, para sa mga pare, o yung common sa amin with the bishop ay yung the alb, no? Yung alba na tinatawag, yung puti na outward garment, tapos ang estola, and the chasuble. Sa present rite, no, yun ang mga kailangan. Kaya yung mga obispo ganun din ang isusuot. Pero added to that, meron pang ibang sinusuot ang mga obispo na proper lang sa kanila. Related po dyan, etong isang tanong, yung kailangan daw ba nakasutana? Ito yung question niya. Di po ba sutana ng pari laging white? O nag-iiba lang po yung chasuble? Yung sa amin po kasi, laging yellow yung suot niya. Kahit yung liturgical color green, nakakalito po. Yellow? Baka kwan yan, korista. Walang yellow na sutana. Mag-chaplain sa Malacanang. Although, di ba, Among, may yung sutana, dito sa Pilipinas, white. Kasi nga, mainit eh. Pero yung standard talaga sa atin, black. May counting confusion kasi dyan eh. Actually, ang liturgical vestment is not the sutana. Yes, tama. Sutana po ay hindi liturgical vestment. Yun po ay, kung baga sa inyo, yun ang aming parang uniform, no? It is, ang sutana po ay isang, kung kayong mga lay people, meron kayong sinusuot na pantalon at polo, yun din po ang parang daily wear ng, parang household and outside dress ng pari, ang sutana. Noon nga, kasi nga may confusion dahil kami din nagsusuot na rin ng mga civilian clothes. But at the time noon na pag ang pare ay iisa lang ang pwedeng isuot, pag lumabas siya ay yung sutanang itim, the black cassock, yun lang po parating suot. Yun po ay hindi liturgical vestment. Okay. Ano ang liturgical vestment? Yung talagang ginagamit na piniprescribe ay yung alba. Yung alb na ALB na ipinapatong over the black sutana para matakpan po yung, kasi maniwala kayo't hindi, parang ang concept dun sa sutana, it is a
It is a civilian dress. Okay. So, Parang linawin. habit, Parang habit ng mga madre. Right. Okay. Oo. Linawin natin. Para Hindi po siya sa... hindi siya compared to hindi siya liturgical vestment. Right. So, linawin natin para sa ating texters at nakikinig, ang pinag-uusapan po natin ngayon ay yung mga liturgical vestments, yung mga sinusuot kapag nagmimisa o may mga seremonyas. Mhm. Pero dahil related o nakikita nila associated sa mga pari yung sutana, kaya siguro sutana na isusuot yan kahit hindi sa liturgical events. Yes. Ibig sabihin, kahit kung kunyari may pari na gustong suotin yan araw-araw, pagkagising niya hanggang matutulog, okay lang yon. Yes, of course. Noon nga hindi lumalabas sa publiko ang pare na hindi nakasutana ng itim, ano? But then nagkaroon ng concession just at the beginning of the Second Vatican Council na dahil daw sa mainit sa Pilipinas, no? Pinayagan ng kulay puti na sutana. Pero sutana pa rin yan, ha? Sutana. Na yun pa rin ay sutana. So, kasi yung black sutana na, mayroon pa Roman collar, no? May suot ka sa loob na puti to contrast yung kulay ng black, no? Para hindi simple. Malimit po starch yun, no? O kaya kung Makati. plastic. So, lalong umiinit. So, binigyan ng concession, pinayagan ang Pilipinas sa mga pinayagan na sa mga moderate tropical countries na pwedeng isuot ang kulay puti na sutana. Pero tandaan po ninyo, kasok pa din yun. So, kasok yung Alright. pangalan. Pero nung nagtagal, kasi puti, naging practice pati na rin yun, parang kinonsider na liturgical vestment. Yang it took the place of the alb. Kasi po, yung alba, the term alb po sa Latin ay white, no? Puti ang ibig po sabihin ng alba. Kaya yung Domingo in albis na kung tawagin ay Sunday in white, no? Nakaputi po para dahil white is supposed to symbolize purity, no? Cleanliness. Yun ay papatungan mo yung itim. Ngayon, sabi nila, nakaputi na tayong sutana. Puti na yun, pwede na rin siguro yung puti. Kaya naging practice, pinayagan na naman, no? Pero, ang talagang prescribed na liturgical vestment, hindi po yung sutana. Mapaputi man ito o mapaitim. Yung talagang sutana, ay yung liturgical na kinoconsider, ay yung alba. Okay. Tapos, nilalagyan pa ng sinturon niya, yung tinatawag na cincture. So, alba pala yun, amo. So, yung Hirap na sinasabi pag ng... magdi-describe ka sa radyo. Oo nga. Dapat may ano. Kung lang tayo ngayon, kung naka-televise tayo, Magfa-fashion show si Among Kim. Sure. I will do that. Hayaan ninyo. Ayan, si Satch nasa labas. Ibibilin ko, mag-pictorial. Hindi, yung dyan sa ano. Hindi pwede yung Ustream for... Ay, dito papakita. Stream na. Pag ibibilin natin, mag-pictorial tayo tapos i-post sa Facebook page ng Kwentuhang Katoliko. Yes. Yeah, pwede, no? You can do that. Para malinaw kung ano yung difference ng sutana, ng alba, at yung susunod among, ano daw yung kasulya. Yung chasuble po, yun ang outside, parang mantel yun. Na that usually yun ang may kulay no? Na yung istola tapos yung chasuble na kung tawagin ay kasulya no sa atin. Yun ay isa din yun sa mga yun naman ang proper liturgical vest sa pagmimisa. Dapat may chasuble. Ano ba ang spelling ng chasuble? C-H-A-S-U-B-L-E-S. Okay. May kasunod na tanong po yan. Ito, 3472. Kung hindi po liturgical ang sutana, okay lang po ba na walang sutana ang pari pag nagmimisa? So, diretsong alba. Diretsong ibig siguro sabihin niyan, nakapantalon saka nakapolo lang. Tapos papatong lang yung... Papatong yung chasuble. Magmumukha ka sa ranggola nun. and it is ridiculous kasi ang mga kamay mo lalabas sa sleeves dahil walang takip.
Tapos yung kung maiksi yung chasuble mo hanggang knee length, di para kang si Marilyn Monroe, no, na nahanginan ka sa and we look the beauty of the liturgical celebration is affected at most by that, no? Tingin ko nagtatawanan na yung nasa chancery niyan. Totoo. Paring saranggola yung nako. So may Ano yung ba yun? Lumilipad na naman ang saranggola ni Among. si Among yung saranggola. Tapos ito, Among, ay hindi siguro alam kung ano ito. Sino po ang nagsusuot ng rokete? Ano yung rokete? Rokete is another term for surplice. Actually, ang rokete is a French word na to describe. Actually, surplice ang siguro ibig niya sabihin. Rokete, although typically yung rokete is parang maraming lace yun eh. Ito po yung parang again, no, pardon the expression, comparison, parang half slip ng pare, no? Pero ito nila baliktad, hindi sa loob yun, but sa labas yun. On top of the sutana, on top of the cassock, whether it is black or white, ito yung sinusuot nilang usually made of linen na hanggang knee length, kaya pa sabi ko parang half slip. Usually in cotton, na ginagamit din for other celebrations, like celebrations of sa mga prosesyon, sinusuot ng pare, or sa mga baptism, or pagbe-bless niya, no? Pwede niyang isuot yon. Alam ko na yung yun sabi nung liturgical vestment. Sabi no? nung isang bata, mukhang naka-duster na may long sleeves. Yeah. At iba-iba yung style ng mga yan. Merong solid cotton, meron yung lace, meron yung malilinaw na silk, no? Merong bordado, no? May mga dekulay, may mga hindi dekulay, no? Ayun naman, Among, nasutanang may edges na pula. Yung filetata yon kung tawagin. Yung may piping, no? Parang may piping yan na po pula. ang piping nun ay purple, no? Kung para sa mga monsignor at mga obispo. So, tapos may buttons din na ganun din ang kulay, no? Pag pulang-pula naman, that is for the cardinals. Again, concession din yun, yung may puti na may piping. Usually, yan, it should be black talaga ang kulay. No? The clerical color of dress talaga, formal wear, ay yung itim. Yun itim. Yun pero, white supposed to be sa Pope lang yun. Sa Rome, isa lang ang nakaputi doon, ang Papa lang. I remember nung first time nung pumasok ako sa akademya, no? Pinadala ako sa Roma. So, wala naman akong kaalam-alam. Nagdala ako ng mga sutana kong puti. So, the first time nung bumaba ako, suot-suot ko yung sutanang puti. Nagtinginan lahat, pati yung presidente ng ano. Kasi, sutana, magaganda yung mga gawa ng sutana ng gems, no, sa atin. Sabi nila, tawa na. Kasi, but they knew, because I come from a country na allowed tayong magsuot nun. Sabi sa akin nung isa, yung taga New York na classmate ko, sabi niya, you know, Jean, in Rome, only the Pope wears the white one. So don't get out of the building wearing that one, okay? Okay. So feeling, akala pa nila pala, Among feeling kayo. So nagpagawa kami ng itim, no? So, yung kasing, kaya yung alba is a sign of purity na isusuot. Tapos yung chasuble is the liturgical outer garment for the celebration of the Mass. It is worn over all the other vestments. It is parang tent yan eh. It's a tent-like garment that covers the entire body with only an opening for the wearer's head. Yun po yung parang ano ba yung Mexican word na there's a Mexican poncho. wear. No? Poncho. Parang poncho style. Oo nga, no? Pati Tapos dalawang style yan. Merong yung stola dapat yung stolang nasa loob, nasa ilalim yan ng ano. Pero again, sa atin dito, pinayagan tayo tapos sa mga ibang Latin American countries, yung stilong ginagawa natin na chasuble tapos ang stola sa labas. Yung center stole. Oo, ang stola ang makulay. No? Pero doon sa mga sabihin natin yung isang estilo ay ang chasuble mismo ang makulay. May burda. Yun ang chasuble, yun ang makulay, wala yun istola.
Sa loob yung Oo, stola. dapat yung may yung mga inside stall. Maliliit lang yung stola. Maliliit, no? oo. Tapos, kung minsan naman, pag yung simpleng chasuble ang inilagay, tapos dapat yung stola, Stola, kung mga gagamitin kulay. ng panlabas yung stola, Okay. yun yung maraming burda. Burda. No? Teka muna, baka nalilito na po yung ating mga nakikinig sa dami ng ating... Ako din, Pati si nalilito Among na Jean, kasi. nalilito na. So, yung istola, yun daw yung mukhang saranggola. Hindi, chasuble yun. Sorry. Yung chasuble, yung parang mukhang... poncho. yung maluwag na... Yun ang pinakalabas na nakikita Opo. natin. So, from the outside, yung chasuble, tapos pagpasok sa loob, yun yung alba. Alba. Okay. Tapos yung uniform nila, yun yung sutana. Okay. Tapos tatlong may- patong na yun. Opo, Oo. tatlong patong. So, pwede And then, among pang-apat yung stola. Yung Yun stola, parang ano lang. maliit lang yun. Straight cut lang na. Sa ating mga nakikinig, yung istola, yun po yung pinapatong na parang 2 strips pag nakita mo dalawang strips lang yun sa harap. Yun. May tanong na nga tungkol sa stola. Among ito from 2272, ano po ang ibig sabihin ng mga design na naka-embed doon? Marami po, gumagamit po sila ng maraming mga liturgical designs, no? Walang paggamit doon, basta may katuturan at may kaugnayan sa sacred celebration. Kung minsan may makikita kayo mga simpleng krus laang, kung minsan naman may burda lang ng alpha at omega, then sometimes you get mga complicated na burdang mga patterns, merong burdadong mukha ng isang santo, may roses. Marami po 'yan, no? So specific kung Specific minsan. lang ang kung minsan nga meron pa yung mukha ng Sacred Heart, no, may Christ the King. Yan po pwedeng ilagay sa stola o ilagay doon, binuburda sa stola kung ito yung sinusuot na stolang panlabas. Ang tawagin natin dito sa Pilipinas, outside stole, sabi. No? Tapos yung for matter of convenience na description. O kaya sa mismong kasulya, kung ang sinusuot mo ay yung inside stole. Ang maigi dyan ay ano ang ibig sabihin ng stola? Okay. O nga, amo. Ano nga ba ibig sabihin ng stole? Ninakaw? Hindi. Kung pansinin po ninyo, ito ay, ayan, napag-usapan yung pallium. Parang pallium din yung meaning nun eh. It is the stole. It is yung, kaya inilalagay sa batok, no? On both shoulders. It symbolizes sabi na it is your authority as a priest. But I think it is more as the responsibility of the priest, the ministry, the sign of your ministry. Kaya pag nagpe-perform ang isang pare, ng anumang liturgical celebrations, parating naka-istola yan. Kaya pala kahit nagbe-bless lang po sila ng Yes. kotse o bisikleta, Yes. naka-istola. Ay, guilty ako. Minsan ko nakakalimutan ko yung stola pag nagbe-bless ako. Thank you for reminding me. Sorry po. Paano naman yung sinusuot nila, yung ibang from left shoulder to right hip? sa Yung mga right side? deacon yan. Deacons. Mga Parang deacon. sash Oo, ng sash Miss ng mga Universe. Miss Universe. Si Ganun Brother ang dating. Dudley, si Reverend Dudley. Yan. Kasi hindi pa, they don't have yet the fullness ng yung pagka-order nila bilang pare, no? It's just they're still one step, no? Kaya medyo hindi pa diretso, parang Side. Makabakle yung makabakle pa kayo. yun talaga yung explanation nun, amo. Baka mamaya sabihin na naman sa atin, binubola natin sila. Pero eto, may isang sabi niya, yung stola po yung yoke. Yes. So, paud pa rin. Parang it is a pamatok. reminder, oy, yan ang mo, it's your responsibility. That's your ministry. Yung pagsuot ng stola mong ngayon lang nauso yan o noon pa yan talaga? Noon pa yan? Kung pa yan? Talagang they have been wearing yung mga well, of course, ibig sabihin nun doon sa umpisa, siyempre, nung the early beginning ng church, nagde-develop yan Yung design. Hindi, yung paggamit, siguro noon, sa umpisa ng simbahan, ng panahon nila San Pedro, baka wala pa yun Yung at the beginning of the primitive church. Pero siyempre, as we move on, we develop, kultura,
yung simbolismo, yung sentimento, yung reflections, yung mga meanings, nagkakaroon tayo ng evolutions yan. Kaya humantong tayo sa ganitong mga paggamit. May interesting na nung nasa Israel ako kasi dun sa mga Jewish temples, may ano po pala yan, may regulation kung ilan yung tassel, kung ilan yung ng mga, may prayer stalls sila eh. Yung prayer stalls nila, prayer, anong tawag doon? Prayer, parang scarf natin. Sabi nila, di ba yung mga istola ng mga pari ninyo, may mga tassel din? Tassel, oo. Sabi Yung nila, design. baka related daw. Oo nga naman. Kasi sila, may regulation din kung ano yung ginagamit nila. Baka nga naman, may relation nga. So, ibig sabihin, sa tanong po ninyo, Tita Shirley, baka nga naman, doon nagsimula yon. Kasi nga naman, mga Hudyo, yung unang mga apostoles. Sinusundan. May pinag-uugatan din yan. No? Mga symbolisms naman natin yung minsan borrowed yung mga iba na yan. But then, when they are given a meaning, a different meaning and a different significance. No? Prayer scarves nga, yung tawag. Eto, mukhang seminarista yung mga nagte-text sa atin kasi alam na alam eh. From 3, 4... Mag-siesta kayo, mga seminarians. Oras ng siesta ngayon. From 3472, ano po yung vestment ng deacon na may slit sa sleeves? Kailan po yun ginagamit? Yung dalmatic. Yun ang isang formal wear sa liturgical celebrations ng isang diakono. No? Ordained minister na rin ng deacon. Kaya meron din siyang peculiar na damit na dapat niyang isuot sa pagganap ng kanyang ministry, no? Ito po yung parang surplice na stylized surplice pero bukas sa side, no? Ang ano ba ang tawag dito? Ang definition is the outer vestment worn by the deacon and also sometimes by a bishop under the chasuble if he is doing the pontifical or when he is pontificating, celebrating a pontifical mass. Although it was originally something like an alb, now with wide short sleeves and open at the side, it reaches below the knees. In color and material, it corresponds with the chasuble. So, yun po ang pinaka-chasuble ng isang deacon. Naku, inuulan tayo ng text. Mukhang interesting o interesado sa vestments yung ating Bidahin listeners. natin si Disenyo Sagrado, no? Yung mga gumagawa ng mga yung mga mananahi. Oo nga. Meron po tayong mga special. Alam niyo po, hindi po basta-basta ginagawa, no? May mga designers, may mga talagang liturgical, mga experts na mananahi ng mga gamit na ito. Pero pwede rin kayong gumawa kung kaya ninyo, no? Pero it is better to piliin na yung gawa ng mga talagang expert na sa ganyan. Ihabol po ninyo yung inyong mga text messages habang tayo nakikinig sa isang maganda pang tugtugin. Magsiawit na bayan, pinagpalakan ang ilang biyayang pangako niya, sumilay na. Sila una mong hangarin, ang taong ay tubusin, upang siya ay makapiling, mapag-irog na Diyos natin. Bayan, magsiawit na bayan, pinagpalakan ang ilang biyayang pangako niya, sumilay na. Sa abanyang pagkataon, sa buhay niya sa mundo,
Espiritong ating gabay, kahulugan at pag-asa, pagmamahal at biyaya. Nagbabalik po ang Kwentuhang Katoliko dito pa rin sa 91.9 Right FM. Ayan, may mga tanong po. Yung manifold daw, among ano yun? Ang dami na nito ha. Alam nila, ay naku, yung mga seminaristang hindi natutulog. yung manifold po sa, well, this is usually worn now sa, hindi yun, sa traditional, sa 62 misal, no? Sa pag-celebrate ng tinatawag na traditional Latin Mass. Ang manipula po ay yung sinusuot na parang maliit na stola doon sa left hand ng nagse-celebrate. Pag ginamit mo kung gagamitin mo ang manipula, make sure ang misa mo ay traditional Latin Mass, yung approved na 1962 misal. At yung vestment mo ay bumabagay doon sa may paggamit ng manipula. Kasi kapag ang sinusuot mo ay yung new vestments, ay yung sa new dispensation na vestment, hindi po babagay yun, no? Kailangan set yun. So, among it is like a maniple, the word maniple, parang napkin, no? Pangpunas yan talaga. Okay. Actually, spell among. Maniple. M-A-N-I-P-L-E. Okay. Manipole. Manipole. Eto, may tanong din, yung dalawang uri ng kapa. Mga ano na po ito ha, yung mga tanong ninyo pinagsasama ko na. Kasi yung kapa daw, ano yung kapa na sinusuot ng mga pari pag Holy Week? Yung pula. Yung pag Palm Sunday. Yung cope, yung cope naman ay ginagamit yan pag yan usually sa mga processions. Hindi po gamit yan sa misa, no? Hindi gamit ang cope sa misa. Puwera sa traditional Latin Mass pag merong mga nagkakapa sa loob ng TLM. Pero yung pinag-uusapan natin ngayon yung present dispensation, no? Ang cope po ay kapa, no? Pantakip, parang kapote. Usually kasi pag pattern din yan sa European wear noon, no? Nagkakapa kapag lumalabas ka. Actually, ang mga pare, may mga kapa din silang wear na daily, no? Yung black cape na, no? Kung mga nanonood obispo, po meron din sila. Di ba Harry Potter sa Hogwarts, yung uniform nila may kasamang kapa pag lumabas ng school. Pero yung sumusunod din yan sa kulay. No? It adds color to the celebration. Ang cope. Actually, kapa na sabi natin. Pero the proper term in English is C-O-P-E, no? Cope. Yun din mo among ginagamit sa benediction. Benediction, yes. Sa procession ng Blessed Sacrament. Papatong pa yung mahabang tela. Yung rectangle. Sa pagkakasal, ginagamit din yan. O yung susunod. At yung sa pagbibinyag, kung talagang susundin mo yung kung sa Kapampangan, nung manusigya mo yung ministro, kung pagbibigyan niya talaga yung pagsunod dun sa mga liturgical, for the sake of, sabihin na natin, sa beauty, ay kung kukumpletuhin mo yung suot mo, magbibinyag ka o magkakasal ka kung walang misa, ay nakakapa ka. Binyag, ang kumpil, ang obispo, magpuprosesyon ka, bakit hindi? Maski blessing, kung ayun nga lang, sabi, mainit. Kaya yung sa kaiinit, sa kabibigay daan sa init at linsangan, ayan, nagkawalaan na yung pagsusuot. Doon na nagkakaroon ng may nagmimisang stola na lang.
Saranggola. Oo. Oo. Alam niyo sino ba yung Sachi? Sino yung vlogger na Pinoy Catholic? Yun nagbabantay yun, no? Binabantayan niya talaga yung mga abuses sa mga kakulangan o kasobrahan, no? Sa mga liturgical celebration. Pinupuna niya yon. Ito yung mga huling tanong bago tayo magsara. Ano daw po yung tawag dun sa cap ng Santo Papa na laging nililipad pagbababa siya ng eroplano? Yung sombrero niya? Yung skull cap? Skull cap. Solideo. So, mga obispo po ay purple yung sa kanila. Yung sa Santo Ang Papa. cardinals, pula. Ang Santo Papa, puti. Yung sa mga pare, itim. Yes, meron din. Oo. Yan ay pangsangga lang sa sipon siguro yun. Kasi pag unang, yung tonsura mo, yung na... Dati may tonsure. Sa, pwede pang isuot yung sinusuot. Meron pa nga yung bireta yung sombrero. Eto, Among, yung sa Santo Papa din, ano daw po yung tawag dun sa parang maliit na cape sa kanyang na nililipad din daw ng hangin pag nag-general audience siya. Kaya kung minsan nga naman natatakpan yung sutana. Di ba biglang natatakpan na lang yung mukha ng Santo Papa habang nagbabasa siya? I think the closest word that you could get there is the mantle, no, ng sutana. It's a cassock mantle. Pero ang mga sa Italiano ang tawag diyan pellegrina. Kasi it resembles the pilgrim's cape, mga yung titignan mo yung napansin niyo si San Roque. Opo. Makikita niyo meron din siyang ganyan kasi yun ang mga sinusuot ng mga pilgrims. So parang pellegrina. Ito, sabi niya, kasi kanina sabi natin, depende kung kung pari o obispo o cardinal, may kanya-kanyang suot. Sabi nito, from 3297, military men also wear their ranks on the shoulders of their uniforms. There is so much resemblance din sa mga military wears, no? Kasi mga royal ang pinagmulan din ng mga ibang pattern ng mga sinusuot natin sa simbahan. Ang daming word for the day, hindi ko na nasundan. Katambak. Pero yun, yung ating discussion for the day. Yung mga sinusuot ng ating mga pari, obispo, mga kardinal, at ng Santo Papa, depende kung ano yung celebration. So, appropriate attire for appropriate events. Yes. Kung may liturgical celebration, may kanya-kanyang prescription o prescribed attire. Maski mainit at maalinsangan. For the sake ng Sabi nitong kaibigan ko, si J.D. Welder, nag-text siya ngayon, sabi niya, Among, mag-design na ako mong vestments ni. Kukwa ka bang franchise? You're welcome, J.D. Hindi, wini-welding yun, kamo. Oo nga, mag-change career pero siya. Interesado ako kung anong mga designs ang gagawin mo. Knowing you. Yan. So, din, yung vestments na yan, may kanya-kanyang rangko din o may kanya-kanya din na yun nga, regulation. So, hindi magulo, hindi na lang sinusuot kahit ano. Each one may symbolism din. Yun yung ating discussion for the day, no? Mukhang aabot pa tayo bukas Pero sa oras na ito, kailangan po natin munang magpaalam at tapusin natin ang episode sa isang dasal. Let us place ourselves in the presence of God. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. And may Almighty God bless us all, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Maraming salamat po sa inyong lahat sa pakikinig. Ito po si Shirley. God bless you and keep you. At si Among Jin po, magkikita ulit tayo bukas. Sa ngalan po ng Commission on Catechesis ng Archdiocese of San Fernando, ito po si Karen, nagpapaalam at nagpapasalamat sa araw na ito. Purihin siya at ating ibunyan, awitan siya. Pagliligtas ng Diyos na sa krus ni Jesus, ang siyang sa mundo